Para sa aking pinakamamahal na asawa, salamat sa pagtitiis sa akin ng maraming taon. Kung wala ang talino at sakripisyo ni Teodora, walang Montenegro Empire ngayon. Isang segundo lang ang itinagal ng ngiting iyon sa aking mga labi. Habang umalingaw-ngaw ang palakpakan ng buong elite society sa Manila, biglang lumitaw sa malaking screen sa likod ng entablado ang mukha ng isang buntis na babae, si Amanda, ang socialite na ilang buwan nang ibinubulong ng mga kapitbahay at kasamahan sa lipunan. At sa gitna ng biglang pagtahimik ng buong bulwagan, inilabas ni Rafael ang isang manipis na puting folder. Ang mukha ay walang bakas ng hiya kundi isang malamig at mapang-uyam na ngisi ng tagumpay. Ang aking mga daliri na kanina lamang ay mahigpit na humahawak sa kristal na baso ng champagne ay biglang namanhid. Ang buong katawan ko ay parang binuhusan ng yelo sa gitna ng mainit na gabi ng selebrasyon. Hindi ako makagalaw mula sa aking kinatatayuan. Parang may pumigas sa aking lalamunan, pinipigilan ng bawat hininga na lumabas sa aking dibdib. Ang sakit ay hindi na lamang isang simpleng salita. Isa itong pisikal na bigat na dumagan sa akin. Pilit na pinipiga ang aking puso hanggang sa mawalan ito ng kulay. Ilang taon akong nagpuyat sa madilim na silid kainan ng aming lumang bahay, nagpapakain sa pamilyang ito ng sarili kong lakas. At kabataan umasang sa bawat sakripisyo ko ay mayakap ko ang pagkilala ng isang tunay na pamilya. Pero heto ako ngayon nakatayo sa ilalim ng napakaliwanag na chandelier, isang hamak na handog na isinuko sa altar ng kanilang kasikatan. Teodora, let's be civil about this, ang malamig at walang awang tinig ni Rafael ay bumaon sa aking pandinig habang inilalagay ang papel sa harapan ko. Sign the papers at huwag mo nang pahabain pa ang eksenang ito. Amanda is carrying my true heir in you. Well, you know your place in this family. Ang magabulong sa paligid ay nagsimulang tumusok sa aking tainga tulad ng liblib na tinik. Isang kilalang may-ari ng negosyo sa paligid ang sinadyang bumangga sa aking balikat habang nagpapakitang gilas sa bagong reyna ni Rafael. Pinipilit akong umatras na parang isang hamak na utusang napadpad sa maling lugar. Ang oras ay parang tumigil sa pag-ikot at ang bawat segundo ay naging isang taon ng pagdurusa sa loob ng gintong kulungan na ito. Bakit? Bakit ganito kadali sa kanila ang itapon ng lahat? Bakit ang mga taong pinag-alayan mo ng iyong buhay ang siya ring unang dudurog sa iyong pagkatao? Diyos ko po, bakit ganito ang tadhana? Hindi na ako umimik. Sa kabila ng matinding panginginig ng aking mga kamay, kinuha ko ang gintong pluma sa ibabaw ng lamesa at marahas na isinulat ang aking pangigal. Sa huling pahina ng kasunduan ng paghihiwalay, ang bawat hagod ng tinta ay parang paghiwa sa aking sariling laman. Pagkatapos ay inihagis ko ang papel ng direkta sa mukha ni Rafael. Ang puting dokumento ay lumipad tulad ng mga abuhing dahon sa hangin. Tumalikod ako ng hindi lumilingon kahit isang beses man lang, habang ang aking mga mata ay tuyo na sa luha ngunit nag-aapoy sa matinding galit na hinding-hindi kailanman mapapatay ng kanilang yaman. Ang marangyang ilaw ng hotel ay napalitan ng madilim at malakas na buhos ng ulan sa labas. Hindi ko na hinintay ang driver o nag-abala pang tawagin ang aking sasakyan na malamang ay binawi na rin ni Rafael sa kanyang mga tauhan. Naglakad ako nang nakatapak sa gitna ng sementadong kalsada. Ang mamahaling gown ko ay basa na at mabigat kumakapit sa aking mga binti tulad ng isang basang tanikala. Wala akong pakialam sa mga matang nakatingin mula sa loob ng mga mamahaling kotse. Ang tanging nararamdaman ko ay ang lamig ng gabi na unti-unting pumapasok sa aking buto, pilit na pinapawi ang init ng kahihiyang iginawad sa akin ng sarili kong asawa. Isang oras ang lumipas bago ko narating ang pampublikong sementeryo sa gilid ng lungsod. Ang lugar na ito ay tahimik at madilim, tanging ang haginit ng malakas na hangin at ang bagsak ng ulan sa mga lumang lapida ang maririnig. Dumiretso ako sa pinakadulong bahagi kung saan nakapwesto ang simple at maliit na puntod ng aking lola Catalina.
Walang mamahaling marmol dito, tanging puting pinta na halos nabura na ng panahon at ang mga damong ligaw na tumubo sa paligid. Lumuhod ako ng direkta sa putik. Hindi na inalintanan na ang puting tela ng aking damit ay tuluyan nang napuno ng dumi. Niyakap ko ang malamig na lapida at doon sa gitna ng malakas na ulan, na humahalo sa aking mga luha, bumigay ang lahat ng pader na itinayo ko buong magdamag. Hindi ako humagulgol. Ang sakit ay masyadong malalim para maging simpleng iyak lamang. Isa itong tahimik at matinding paglalamay sa mga taon na inilaan ko sa isang lalaking walang utang na loob. Tila bumalik ang aking gunita sa mga huling araw ni Lola noong nagmamakaawa akong tulungan kami ni Rafael para sa operasyon nito sa pampublikong ospital. Ngunit ang isinagot sa akin ni Doña Victoria noon ay ang malamig na paratang. Nahiyang-hiya raw silang madawit sa aming pamilyang mahirap at walang mitsa. Pinaasa nila kami sinipsip ang lakas ko at ngayon ay itinapon na parang basahan. Hinawakan ko ng mahigpit ang lumang kwintas na nakasabit sa aking leeg. Ang tanging alaala na iniwan niya bago siya tuluyang pumikit. Sinabi niya noon habang pinipilit pang ngumiti kahit nanginginig ang mga labi. Huwag na huwag mong kakalimutan kung sino ka, anak. Ang dangal ng isang babae ay hindi nabibili ng ginto ng iba. Sa sandaling iyon, habang ang ulan ay patuloy na pumapanhik sa aking mukha, ang panginginig ng aking katawan ay napalitan ng isang malamig at matibay na determinasyon. Tapos na ang pagiging sunod-sunuran. Tapos na ang pag-aalay ng sakripisyo sa mga taong walang puso. Nang akmang tatayo na ako para umalis ang aking palad na nakadiin sa lupa, ay sumagi sa gilid ng simento sa ilalim ng lapida. Naramdaman ko ang isang kakaibang pag-uga ng isang maliit na bloke ng ladrilyo. Nang aking kuhanin ito gamit ang nanginginig na mga daliri, tumambad sa akin ang isang lumang metal na lalagyan na nababalot ng makapal na plastic. Binuksan ko ito ng dahan-dahan at sa tulong ng kidlat sa kalangitan, nakita ko ang isang lumang susi na may nakaukit na parehong simbolo sa aking kwintas, kasama ang isang papel na naglalaman ng mga numerong sulat kamay ng aking lola. Ang bawat patak ng tubig na dumadaloy sa metal na susi ay parang munting orasan na nagbibilang ng simula ng kanilang katapusan. Kinaumagahan, sinalubong ako ng mabigat na hangin sa loob ng pribadong silid-aklatan ng pamilya Montenegro. Ang mga dingding na natatakpan ng mamahaling mahogany wood ay tila mga saksi sa walang katapusang pagmamataas ng angkan na ito. Nakaupo si Doña Victoria sa kanyang paboritong silyang gawa sa katad, ang mga mata ay matalim at puno ng pandidiri habang pinapanood akong pumasok. Sa tabi niya ay nakatayo si Rafael naka-cross arms at halatang inip na inip, habang si Amanda naman ay nakaupo sa sofa. Hinahaplos ang kanyang tiyan na kunwari ay nagpapakita ng lambing, ngunit may halong pag-alipusta. Theodora, salamat at dumating ka, ang malamig na panimula ng matanda, ang boses ay puno ng huwad na kabaitan. Alam mo naman kung gaano kahalaga ang hiya ng pamilyang ito sa mata ng lipunan. Hindi namin maaring hayaan na ang pangalan ng mga Montenegro ay madumihan ng isang eskandalo ng hiwalayan. Pinagbigyan ka na namin na huwag nang sampahan ng kaso sa pag-abandona sa iyong mga tungkulin bilang may bahay. Pirmahan mo na ang mga dokumentong ito para matapos na ang lahat. Listen to me. Theodora, ang sabat ni Rafael gamit ang kanyang pamilyar na mayabang na tono habang itinutulak ang makapal na dokumento palapit sa akin. Huwag mo nang subukang humingi ng kahit ano pa sa kumpanya. You are already lucky na pinalayas ka naming may suot pang damit sa katawan. Kasado na ang lahat. Wala kang makukuha kahit isang sentimo sa mga ari-arian ng mga Montenegro. Tinitigan ko sila ng may mahinahong muka. Wala na ang takot o gulat na naramdaman ko kagabi. Sa halip, ang tanging nararamdaman ko ay isang malamig na kapayapaan. Alam ko ang laman ng mga papel na ito. Isang pangkalahatang pagtalikod sa mga korporasyon at negosyo ni Rafael, isang bagay na kusang loob kong ibinibigay upang tuluyang maputol ang anumang tali na nag-uugnay sa akin sa kanilang kadumihan. Pero ang hindi nila alam, ang gikasunduang ito na pilit nilang ipinataw ay may isang nakatagong sugnay na sila mismo ang naglagay
upang protektahan ang kanilang sariling interes. Ang kusang pagpapalaya sa lahat ng personal na pamanang ari-arian at alahas na dinala ko sa kasal na walang kinalaman sa kanilang negosyo. Kinuha ko ang pluma mula sa mesa. Ang bawat galaw ko ay mabagal sinasadya kong patagalin para maramdaman nila ang tension. Pumirma ako sa bawat pahina ng walang pag-alinlangan ng aking pirma ay matatag at walang panginginig. Matapos ang huling pahina, ibinigay ko sa kanila ang mga dokumento ng may malamig ng ngiti sa labi. Isang ngiting nagpatigil sa paghinga ni Rafael, saglit dahil sa kakaibang misteryo nito. Gumiti nang nakakaloko si Amanda habang tumatayo at lumalapit sa akin. Salamat Ate Teodora, Anya, na may halong hayagang pang-aasar. Huwag kang mag-alala, alagaan ko ng mabuti ang bahay na ito. At ang asawa mo. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Yumuko ako ng bahagya palapit sa kanyang tainga, sapat na para kaming dalawa lamang ang makarinig sa gitna ng malaking silid. Ingatan mo ang ari-arian niya, Amanda, bulong ko ng may tinig na nagpatayo ng mga balahibo sa kanyang batok. Sapagkat ang isang imperyong itinayo sa panloloko ay madaling gumuho kapag ang pundasyon na mismo ang umamin sa mga kasalanan nito. Ang mapang-asar ng ngiti sa labi ni Amanda ay biglang napawi, ang kanyang mukha ay namutla na parang papel habang napaatras siya palayo sa akin. Tumalikod ako nang hindi na nag-aaksaya ng panahon na lumingon pa sa kanila. Naglakad ako palabas ng malaking gate ng mansyon habang ang mabibigat na bakal na pintuan ay dahan-dahang sumara sa aking likuran tulad ng pagpapasara ng isang mabigat na kabanata ng kahapon. Sa aking bulsa, mahigpit kong hinawakan ang lumang susi na nakuha ko mula sa sementeryo, handa ng buksan ng totoong yaman na magpapakilala sa kanila kung sino talaga ang kanilang binangga. Pagkalipas ng ilang araw mula nang lisanin ko ang mansyon ng mga Montenegro, nagpunta ako sa isang pamilyar at abalang karinderiya malapit sa pampublikong palengke. Dito kami madalas kumain ni Beatrice noong mga panahong nagsisimula pa lamang kaming mangarap sa buhay, bago pa man siya tuluyang pumasok bilang punong accountant sa kumpanya ni Rafael. Ang paligid ay puno ng mga alaala ng aming pinagsamahan, ngunit sa pagkakataong ito ang hangin ay mabigat at may halong kakaibang kaba. Dumating si Beatrice makalipas ang 10 minuto. Humahangos siya, ang kanyang mukha ay maputla at hindi mapakali habang pabalik-balik ang tingin sa paligid na parang may pinagtataguan. Umupo siya sa tapat ko, ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang mahigpit na hinahawakan ng tasa ng mainit na kape. Teodora, panimula niya, ang boses ay parang basag na salamin at halos pabulong. Talaga bang gagawin mo ito, si Rafael? Kalaban natin ang isang makapangyarihang tao. Baka masira lang lalo ang buhay natin kapag lumaban pa tayo. Hinawakan ko ang kanyang nanginginig na kamay, pinilit siyang ngitian para kahit papaano ay pakalmahin na ang kanyang loob. Bea, wala na akong dapat ikatakot dahil wala na rin silang pwedeng agawin sa akin. Ang natitira na lamang ay ang katarungan. Hawak ko ang mga digital audit log ng mga nakaraang proyekto sa aking flash drive. Kailangan ko lamang ang pirma at kumpirmasyon mo bilang head accountant para patunayan sa korte na illegal na inilipat ni Rafael ang milyon-milyong pondo ng kumpanya patungo sa kanyang personal na offshore account. Ikaw lamang ang nag-iisang tao na makakatulong sa akin. Naiwas, since tingin si Beatrice, ang kanyang mga mata ay namumula at nanginginig, puno ng isang emosyon na pilit niyang ikinukubli, isang malalim na takot at konsensya. Mabilis niyang hinatak ang kanyang kamay mula sa aking pagkakahawak at nag-iwas ng mukha sa gilid ng daan. Mahirap ito, Teodora. Hindi mo alam ang kaya nilang gawin. Habang abala ako sa paglalatag ng mga dokumento sa ibabaw ng mesa para suriin namin ang mga transaction, lumingon ako sandali sa may tindera para umorder ng pagkaing paboritong kainin namin noon. Pag-ikot ko ng aking ulo pabalik sa mesa, napansin ko ang cellphone ni Beatrice na nakataob sa gilid ng kanyang tasa. Isang maliwanag na notification ang sumilip sa itaas ng screen bago ito mabilis na dinampot at pinatay ni Beatrice. Ngunit sa maikling sulyap na iyon, malinaw na nabasa ng aking mga mata ang pangalan ng nag-text, Boss Rafael.
At ang mensahe, nakuha mo na ba ang flash drive? Or else, you know what happens to your brother's hospital bills. Ang matamis ang gunit, nakakasakal na amoy ng vanilla perfume ni Beatrice ay biglang hinaluan ng malamig na pawis na lumitaw sa kanyang noo habang ang ingay ng mga jeepney at nagtataas ang boses ng mga tao sa palengke sa labas ay parang mga babala ng isang trahedya na nakatago sa aming harapan. Mag-isa akong nagpabalik-balik sa loob ng maliit kong inuupahang apartment sa isang masikip na barangay sa Maynila. Ang lugar na ito ay malayo sa marangyang tahimik na buhay na iniwan ko. Naririnig ko ang boses ng mga nag-uusap na kapitbahay sa kabilang pader, ang ingay ng mga nagdaang sasakyan sa kalye at ang amoy ng usok mula sa mga nagluluto sa labas. Ngunit mas mabigat kaysa sa kahirapan ng paligid ang naramdaman kong bigat sa aking dibdib pagkatapos ng pagkikita namin ni Beatrice. Hindi ko siya sinumbatan sa karinderya dahil nakita ko ang takot sa kanyang mga mata, ngunit hindi ko akalain na ang takot na iyon ay gagamitin niya para tuluyang ibaon ako sa hukay. Wala pang 2 oras mula nang maghiwalay kami, biglang umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na katok at ingay sa labas ng aking pintuan. Nang buksan ko ito, nang may pagtataka, tumambad sa akin ang mga opisyal ng pulisya kasama ang punong barangay. At sa gitna nila nakatayo si Rafael na may dalang ngiting tagumpay, habang sa tabi niya ay si Beatrice nakatungo at pilit na iniiwasan ng aking mga mata habang hawak ang isang folder ng mga dokumento. Teodora Villanueva, ang seryosong wika ng pulis habang ipinapakita ang warrant sa aking muka. May reklamo laban sa iyo mula sa Montenegro Foundation tungkol sa umano'y malawakang pagnanakaw at malversation ng pondo para sa mga ulila. Agad na naglabasan ng mga kapitbahay mula sa kani-kanilang pintuan at makikitid na bintana. Ang mga bulong-bulungan ay mabilis na kumalat sa buong gusali tulad ng apoy sa tuyong damuhan. Ay siya ba iyon? Yung asawang pinalayas ng mayamang negosyante. Magnanakaw pala eh. Kala ko ba naman kung anong klaseng may pinag-aralan pondo pa ng mga bata ang tinira? Ang salitang hiya na pilit ibinabato sa akin ng mga taong walang alam sa totoo ay lumikha ng ingay sa maliit na eskinita. Ngunit sa halip na yumuko at magmakaawa, itinindig ko ang aking ulo. Tinitigan ko si Beatrice ng may matalim at malamig na titig. Ang babaeng tinulungan ko noon, ang babaeng itinuring ko ng tunay na kapatid, ay ngayong nagbebenta ng aking dangal, kapalit ng pansamantalang kaligtasan ng kanyang pamilya mula sa panggigipit ni Rafael. Wala ka ng lusot na ngayon, Teodora, wika ni Rafael, na may halong kapangyarihan habang lumalapit sa akin. Nasamsam na ng mga autoridad ang flash drive sa iyong tahanan. Ang mismong ebidensya na nagpapatunay na ikaw ang naglipat ng milyon-milyong pondo sa iyong sariling sikretong account. Alam kong pinalabas lamang nila iyon. Si Beatrice ang naglagay ng ebidensya sa aking gamit habang nag-uusap kami kanina sa karinderya. Isa itong malinis, mabilis at planadong patibong. Habang pinipigilan ng mga pulis ang aking mga kamay upang lagyan ng malamig na posas, ibinaba ni Rafael ang kanyang mukha malapit sa aking tainga at bumulong ng may pagbabanta. Sabi ko sa iyo, walang laban ang isang taong walang pangalan at walang pera laban sa aming angkan. Ang mga ilaw na pula at asul mula sa patrol car sa labas ng eskinita ay patuloy na kumikislap at sumasalamin sa salamin ng bintana. Pinipintahan ang madilim na silid ng mga kulay ng isang huwad na katarungan. Malamig ang sahig ng pansamantalang selda sa presinto. Ang amoy ng lumang bakal pawis at kawalan ng pag-asa ay pumapalibot sa bawat sulok ng maruming silid. Ngunit sa kabila ng mga rehas na bakal na naghihiwalay sa akin sa labas, nakaupo ako ng tuwid sa isang sulok, ang aking mga kamay ay nakatiklop sa ibabaw ng aking tuhod. Hindi ako umiyak. Ang mga luha ko ay naubos na noong gabing tinalikuran ko ang mansyon. Ngayon, Angie Tanging natitira sa aking dibdib ay isang matigas na batong determinasyon na hinding-hindi. Kailanman madudurog ng kanilang pang-aalipusta. Hindi nagtagal, isang familiar na tunog ng takong ng mamahaling sapatos ang umalingaw-ngaw sa semento ng pasilyo. Tumigil ito sa tapat ng aking selda. Si Doña Victoria.
Nakasuot siya ng itim na damit panlakad, ang mukha ay nakataas, tinitingnan ako mula ulo hanggang paa na parang isang maruming insekto. Look at you now, Theodora, ang panimula ng matanda, ang boses ay puno ng lason at huwad na tagumpay. Pinilit mong kalabanin ang pamilyang nag-angat sa iyo mula sa putik. At ngayon narito ka sa kulungan tulad ng isang kriminal. Akala ko ba matalino ka ang hangal mo para isiping kaya mong talunin ang mga Montenegro? Tumayo ako ng dahan-dahan, lumapit sa mga rehas at tinitigan siya ng direkta sa kanyang mga mata nang walang kahit katiting na takot. Nasa loob man ako ng kulungan ngayon, Doña Victoria, hinding-hindi ko ipagpapalat ang aking kaluluwa at dangal sa posisyon ninyo. Ang imperyong pinagmamalaki ninyo ay nakatayo sa ibabaw ng mga ninakaw na buhay at huwad na katarungan. Darating ang araw, NGM magarihas na ito, ang magiging simbolo ng sarili ninyong pagkakakulong sa mga kasalanan na pilit ninyong itinatago. Namutla ang muka ng matanda sa aking sinabi. Tila ba nakuha ko ang kanyang hininga, bago siya padabog na tumalikod at naglakad palayo habang galit na kumakatok ang kanyang takong sa sementadong sahig. Kalaunan sa araw na ito, isa pang bisita ang dumating sa kabilang ibayo ng rehas. Si Beatrice. Namamaga ang kanyang mga mata sa pag-iyak, nanginginig ang kanyang mga labi habang nakatayo at nakahawak sa bakal. Nang makita ko siya, naramdaman ko ang kirot sa aking dibdib, ang kirot ng pagtataksil ng nag-iisang kaibigan na itinuring ko ng tunay na kapatid. Theodora, patawarin mo ako, hikbi ni Beatrice habang humahagulgol. Wala akong choice. Pinagbantaan ni Rafael ang buhay at ang ospital ng kapatid ko. Kailangan ko ang pera para sa operasyon niya. Tinitigan ko siya ng matagal, ang aking boses ay kalmado ngunit may matigas na diin. Naiintindihan ko ang takot mo bilang isang kapatid, Beatrice. Ngunit ang pagpili mong ilagay sa hukay ang ibang tao para lang iligtas ang sarili mo ay isang bagay na hindi ko kailanman ganap na kukonsintihin. Pinapatawad ko ang pagkatao mo dahil alam kong naging biktima ka rin ng kanilang pananakot. Ngunit sa mata ng batas, kailangan mong panagutin ang ginawa mo sa tamang panahon. Hindi kita sasagipin sa katotohanan. Napaluhod si Beatrice sa semento habang umiiyak ng malakas, habang tahimik akong bumalik sa aking pagkakaupo ng walang pagbabago sa mukha. Bago matapos ang hapon, isang abogado na may dalang makapal na dokumento ang lumapit sa desk ng pulis. Ito ay nagdala ng isang utos ng hukuman para sa aking pansamantalang pagpapalaya sa piyansa. Sino ang nagbayad nito, tanong ko nang iabot sa akin ang mga papeles. Gumiti ang abogado ng bahagya. Isang kaibigan na naniniwalang hindi nararapat sa rehas ang tunay na may-ari ng sining at katotohanan. Si Mr. Luciano Ortega. Ilang minuto ang lumipas, narinig ko ang pamilyar na huni ng mabigat na bakal na pinto ng kulungan. Habang ito ay dahan-dahang binubuksan ng gwardiya para palayain ako. Humakbang ako palabas sa madilim na pasilyo, huminga ng malalim sa sariwang hangin sa labas at tinanaw ang itim na sasakyan na naghihintay sa kabilang kanto kung saan nakasilip ang anino ni Luciano. Ang pribadong gallery ni Luciano Ortega sa Makati ay tila isang museo ng mga nakalimutang kasaysayan. Puno ito ng mga lumang painting de Susi na orasan at magasinaunang estatwa na may kani-kaniyang kwento ng pagdurusa at karangyaan. Sa gitna ng katahimikan ng silid, ang tanging maririnig ay ang mabagal at sunod-sunod na paggalaw ng pendulum ng isang malaking antique grandfather clock sa sulok. Nakaupo ako sa isang velvet armchair habang si Luciano ay tahimik na nagtitimpla ng kape sa maliit na bar counter. Inilapag niya ang tasa sa aking harapan. Bago umupo sa kabilang silya, ang kanyang mga mata ay matalim at seryoso. Bilib ako sa tapang mo, Theodora. Marami ang nabubulok sa kulungan kapag pinaratangan ng ganyan, pero ikaw, nakalabas ka agad sa sarili mong karangalan sa tulong ng mga ebidensya at ng abogado ko. Hindi ako uminom ng kape. Tinitigan ko siya ng diretso sa mga mata, ang aking tinig ay kalmado ngunit may taglay na talim. Huwag na tayong maglokohan, Luciano. Alam ko kung sino ka talaga. Nakita ko ang lumang sulat ng yumaong patriarch ng mga Montenegro para kay Lucia sa Tondo. Ikaw ang anak sa labas na
Itinakwil nila at half-brother ka ni Rafael. Natigilan si Luciano saglit. Ang kanyang ekspresyon ay hindi nagulat. Sa halip isang mapait na ngiti ang lumitaw sa kanyang labi. Unti-unti siyang sumandal sa kanyang silya at tumingin sa kawalan. Magaling. Hindi lang pala ikaw eksperto sa pag-restore ng mga lumang antigong bagay. Magaling ka ring maghukay ng mga nakabaon ng sikreto. Oo, tama ka. Si Luciano Ortega, AY, anak ng babaeng pinagtabuyan at hinayaan mamatay sa hirap ng matandang Montenegro para lamang maprotektahan ang pangalan ng kanilang angkan. Huminto siya, lumapit ang muka sa mesa at nagpatuloy ng walang halong pagpapanggap. Noong una, tinulungan kita dahil alam kong hawak mo ang kwintas ng iyong lola, ang Mata de Catalina. Plano ko sanang gamitin ka para makuha ito at gamitin laban sa kanilang negosyo. Isa kang pawn sa laro ko, Theodora. Hindi ko ikakaila yon sa iyo ngayon. Sa halip na magalit o tumayo para umalis, ngumiti ako ng bahagya. Isang malamig na ngiti na nagpatigil sa kanyang pagpapaliwanag. Isang malaking pagkakamali ang ituring akong pawn, Luciano. Kung gusto mong sirain ang mga Montenegro, hindi mo kailangan ng isang sunod-sunuran na madaling isuko sa ere. Ang kailangan mo ay isang utak na nakakakilala sa bawat kahinaan nila mula sa loob. Magkasangga tayo bilang magkatumbas o kaya ay maglaban na lang tayo ngayon pa lang kung iniisip mong kaya mo akong diktahan. Tinitigan ako ni Luciano ng may matinding paghanga sa kanyang mga mata. Tahimik ang buong silid maliban sa mabigat na paghinga at sa galaw ng oras sa malaking orasan. Makalipas ang ilang segundong pagtitigan, marahas siyang natawa ng mahina sabay tango bilang pag-amin sa aking lakas. Deal, wika niya habang iniabot ang isang itim na folder sa ibabaw ng lamesa. Ito ang mga opisyal na patunay mula sa International Auction House tungkol sa tunay na uri at halaga ng iyong kwintas. Simulan na natin ang laro laban sa kanila. Ang bawat paggalaw ng pendulum ng antique grandfather clock sa sulok ay parang pagtunog ng isang pampasabog na nakatakdang gumimbal sa buong imperyo ng mga Montenegro. Kinabukasan, sa loob ng pinakaligtas at pinakamataas na uri ng security vault sa ilalim ng pribadong gallery ni Luciano, ang hangin ay tila naglalaman ng mabigat at sabik na tensyon. Nakalatag sa ibabaw ng mahabang mesa na nababalot ng itim na velvet ang mga pinong kagamitan sa pag-restore ng lumang alahas. Dalawang kilalang international gemstone expert mula sa Europa ang tahimik na naghihit suot ang kanilang mga puting guwantes habang hawak ang mga high-powered magnifying loupe. Inilapag ko sa gitna ang lumang kwintas ng aking lola, ang tila simpleng pilak na piraso na matagal nilang hinamak bilang mumurahin at walang halaga. Habang mainggat kong pinapatakan ng special na solvent ang mga singit ng lumang metal para matanggal ang makapal na kalawang ng hindi sinisira ang orihinal na disenyo. Lumapit si Luciano at tumabi sa akin. Tahimik niyang pinagmasdan ang aking mga kamay na matatag at bihasa sa bawat galaw. Alam mo ba, Theodora Bologna, ang boses ay malumanay at malayo sa pagiging seryoso at malamig na nakasanayan ko. Noong bata pa ako, pinapanood ko ang nanay ko na magtahi ng sirang damit sa ilalim ng malabong liwanag ng kandila sa isang masikip at tumutulong silid sa tundo. Paulit-ulit niyang sinasabi sa akin na darating ang araw makikilala rin kami ng aming ama, ng mga Montenegro. Pero namatay siya na luha lamang ang hawak. Habang ang pamilyang iyon ay nagpapakasaya sa mga mararangyang mansyon, itinigil ko ang aking ginagawa. Tiningnan ko si Luciano at nakita ko sa kanyang mga mata ang sugat ng isang batang inabandona at pinagkaitan ng karapatan. Dahan-dahan kong iniabot ang aking kamay at hinawakan ang kanyang balikat ng may buong pag-unawa. Hindi na natin kailangan ang pagkilala nila Luciano. Ang kailangan natin ay patunayan na ang kanilang imperyo ay binuo sa ibabaw ng mga luha nating dalawa. Gumitis siya ng bahagya, isang ngiti na nagpagaan sa bigat ng hangin sa loob ng vault. Bumalik kami sa pagsusuri. Inalis ko ang huling patong ng lumang pananggalang sa gitnang bahagi ng kwintas.
Sa tulong ng ultraviolet light na sinindihan ng isa sa mga European expert, isang nakakasilaw na sinag ng makinang at malalim na berdeng liwanag ang sumabog mula sa kaibuturan ng bato. Napatigil ang mga eksperto. Nanlaki ang kanilang mga mata habang dahan-dahang inilalapit ang mga magnifying loop sa gitna ng alahas. Bumagsak ang panga ng matandang eksperto sa tindi ng gulat. Mein Gott, pabulong na wika ng eksperto habang napaatras ng kaunti sa sobrang pagkamangha. Das ist unmöglich. Ito ay imposible. Lumingon siya sa aming dalawa, ang kanyang mukha ay namumutla sa matinding pagkabigla habang nanginginig ang kanyang mga daliri. Hindi ito simpleng Esmeralda. Ito ang nawawalang hiyas ng maharlikang monarkya noong unang panahon, ang Mata de Catalina. Ang tunay na halaga nito sa kasalukuyang market value sa international market ay hindi bababa sa $40 milyon. Habang binibigkas niya ang mga salitang iyon, ang maliit na magnifying lupe sa kanyang kamay ay nabitawan at tumama ng mahina sa itim na velvet tray. Lumilikha ng isang marahang tunog na hudyat ng pagsisimula ng opisyal na pagguho ng mga Montenegro. Isang linggo pagkatapos ng opisyal na pag-verify sa international market, ang balita tungkol sa pagkakatuklas ng maharlikang hiyas na Mata de Catalina ay sumabog sa lahat ng pangunahing balita sa telebisyon, pahayagan at social media sa buong bansa. Ang pangalan ko, Teodora Villanueva, ay lumitaw sa bawat headline bilang ang tanging legal at lehitimong nagmamay-ari ng hiyas na ngayon ay kinikilala bilang isa sa pinakamahalagang tuklas sa kasaysayan ng sining at alahas. Nakaupo ako sa loob ng isang malawak na conference room sa Makati, nakasuot ng isang formal at eleganteng itim na sweet ganap na malayo sa babaeng pinalayas, pinahiya at pinagtawanan sa isang marangyang bulwagan, ilang linggo lamang ang nakalipas. Hindi nagtagal bumukas ng marahas ang pintuan ng conference room. Pumasok si Rafael, kasama si Doña Victoria at ang kanilang buong corporate legal team. Ang mukha ni Rafael ay namumula sa matinding galit at kasakiman habang ang kanyang ina ay nanginginig sa sobrang panggigigil. Agad silang lumapit sa aming kinatatayuan, hindi na pinansin ang mga nakabantay na media at ang mga sunod-sunod na pagkislap ng mga camera flash. Teodora, napakasinunggaling at magnanakaw, kasigaw ni Rafael habang galit na itinuturo ang aking mukha sa harap ng mga mamamahayag. Ang kwintas na iyan ay nahanap at itinago mo noong kasal pa tayo. Kabilang ito sa ating conjugal property. Wala kang karapatang angkinin ng mag-isa. Kalahati ng halaga niyan ay sa akin. Idinagdag PA ni Doña Victoria, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit habang nakatingin sa akin na parang gusto akong lamunin ng buo. Magnanakaw ka. Teodora, ginamit mo ang pangalan ng aming pamilya para itago ang hiyas na iyan. Ipapabilanggo ka namin sa salang pagtatago ng yaman ng pamilya. Tumayo ako ng dahan-dahan mula sa silya, ang aking mga mata ay kalmado, matatag at puno ng katahimikan ng isang taong may hawak ng katotohanan. Hindi ako natakot sa kanilang pagsigaw. Humakbang ako palapit sa kanila habang ang aking abogado ay mahinahong tumabi sa akin na may dalang isang maninipis na dokumento. Conjugal property kamo, Mr. Montenegro, tanong ng aking abogado ng may mapait at mapang-uyam ng ngiti sa labi habang binubuklat ang isang pamilyar na dokumento sa harap ng mga tao. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Nilantad ng abogado ang huling pahina ng kasunduan sa paghihiwalay na sa pilitang pinirmahan at ipinataw sa akin ni Rafael noong araw na ipinagtabuyan niya ako sa kanyang mansyon. Itinuro ng abogado ang malinaw na nakasulat na sugnay sa ilalim ng papel na si Rafael Montenegro ay kusang tatalikod at isusuko ang anumang karapatan, paghahabol o interes sa lahat ng personal na pamanang ari-arian alahas at yamang minana ng kanyang asawang si Teodora Villanueva mula sa pamilya nito. Nang walang anuman at habambuhay na paghahabol sa hinaharap, natahimik ang buong silid. Ang ingay ng mga bulong-bulungan ay biglang napalitan ng nakakabinging katahimikan. Nabura ang ngiti at ang yabang sa mukha ni Rafael.
Ang kanyang kulay ay biglang namutla na parang nakakita ng multo. Binabasa muli ng kanyang mga mata ang sarili niyang pirma sa dokumento. Ang dokumentong siya mismo ang nagpumilit na ipapirma sa akin noon. Dahil sa labis na pagmamataas at pagnanais na itaboy ako nang walang nakukuhang anuman sa kanyang yaman. Ngunit sa pagmamadali niyang alisin ang anumang obligasyon sa akin, isinama niya pati ang pag-aangkin sa nag-iisang kayamanan na ngayon ay nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso. Nabitawan ni Rafael ang mamahaling pluma na hawak-hawak niya. Ang pluma ay dahan-dahang nahulog sa marmol na sahig, lumilikha ng isang matinis na tunog ng kabiguan na tuluyang bumasag sa kanilang kayabangan sa harap ng buong bansa. Habang abala ang buong bansa sa pag-uusap tungkol sa tuluyang pagbagsak ng mga Montenegro sa loob ng madilim at tahimik na pribadong kapilya ng kanilang lumang mansyon, si Doña Victoria ay nakaluhod sa harap ng imahen ng Stone Niño. Ang dating matigas, mayabang at mapagmataas na mukha ay basang-basa ngayon ng luha. Nanginginig ang kanyang mga matatandang kamay habang mahigpit na hinahawakan ng rosaryo. Diyos ko po. Pabulong niyang panalangin sa gitna ng hikbi at pagsisisi. Bakit niyo po pinahintulutang gumuho ang lahat? Ginawa ko naman ang lahat para sa dangal at kasikatan ng pamilyang ito. Kahit pa ibinaon ko sa limot ang mga kasalanan ng nakaraan. Naalala niya ang ginawa niya kay Lucia, dekada na ang lumipas, ang walang awa niyang pagtataboy sa isang inosenteng babae at sa anak nitong si Luciano para lamang maprotektahan ang pangalan at yaman ng angkan mula sa alingasgas. Ngayon nauunawaan na niya na ang bawat kasalanan ay may kabayaran at ang tadhana ay sadyang walang pinipili kapag naniningil na. Sa kabilang dako sa loob ng aking bagong workshop sa tabi ng makasaysayang pader ng Intramuros, tahimik kaming nagkakatabi ni Luciano habang nakatutok sa ilalim ng maliwanag na microscope lamp. Hawak ko ang kwintas ng aking lola, ang alahas na nagbukas ng daan sa unang katotohanan, ngunit may dala pa ring isang huling nakatagong misteryo. Sa tulong ng aking mga precision restoration tools, sinuri ko ang bawat milimetro ng lumang metal. May napansin akong isang napakaliit na guhit sa gilid ng palamuti, isang nakatagong mekanismo na tanging ang may dalubhasang kamay at pasensya lamang ang makakatasahin. Gamit ang isang pinong micro-chisel at magnifying glass, dahan-dahan kong pinindot ang tagong microspring sa loob. Isang marahang pag-click ng metal ang naramdaman ko sa ilalim ng aking mga daliri. May bumukas na maliit na takip sa likod ng medalyon. Isang maliit at lumang tansong susi ang nahulog sa ibabaw ng malinis na tela, kasama ang isang napakaliit at nakatuping papel na may mga numerong serial at ang pangalan ng isang lumang pribadong bangko sa Binondo. Binuklat ko ang papel gamit ang aking mga sipit. Nanlaki ang aking mga mata nang mabasa ang mga nakasulat. Hindi ito simpleng numero. Ito ang mga orihinal na dokumento at titulo ng lupa na sa pilitang inagaw ng pamilya Montenegro mula sa aking sariling angkan at sa iba pang mga pamilya noong panahon ng digmaan, ang madilim na pundasyon kung saan nila itinatag ang kanilang buong bilyonaryong imperyo. Tiningnan ko si Luciano na nakatayo sa aking tabi, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katotohanan. Hawak namin ang susi na magbubukas sa huling kabanata ng kanilang pagkalugi at tuluyang pagkakakulong. Dahan-dahan kong inilapag ang tansong susi sa ibabaw ng wooden tray. Lumilikha ng isang mabigat at matinis na metalikong tunog na hudyat na ang katarungan ay handa ng maningil hanggang sa huling sentimo. Ang lumang gusali ng bangko sa Binondo ay tila saksi sa lumipas na siglo ng kalakalan at mga madidilim na sekreto sa gitna ng Maynila. Sa tulong ng tansong susi at mga numerong nakuha ko mula sa medalyon, binuksan namin ni Luciano ang pribadong safety deposit box sa ilalim ng mahigpit at maingat na gabay ng tagapamahala ng bangko. Nang hilahin namin ang mabigat na drawer, palabas tumambad sa amin ang mga dokumentong matagal nang ibinaon sa limot, mga orihinal na titulo ng lupa, mga ledger and transaction noong panahon ng digmaan, at isang lukot at nanilaw na liham na isinulat sa lumang papel. Nanginginig ang aking mga kamay nang iblat ko ang sulat.
Ito ang huling liham ng aking lolo bago siya kitilin ang sarili niyang buhay dahil sa kasinungalingan at gawa-gawang kaso ng pamilya Montenegro na nagpabagsak sa kanilang dangal noon. Ang bawat salita ay parang patalim na humihiwa sa aking dibdib habang binabasa ko ang kanyang mga huling hinaing tungkol sa kawalan ng katarungan. Niloko nila tayo. Kinuha nila ang lahat ng walang awa. Ang bahagi ng nabasa ko habang ang aking mga luha ay pumatak sa ibabaw ng papel. Isang malalim at nag-aapoy na galit ang muling pumundar sa aking pagkatao, hindi na para sa sarili ko, kundi para sa buong angkan naming inapi at pinatahimik ng sapilitan. Nang lumabas kami ng gusali ng bangko, bit-bit ang itim na attached case na naglalaman ng mga orihinal na ebidensya. Ang hangin sa labas ay malamig at ang ulan ay bumabagsak ng malakas sa mga kalsada ng Binondo. Ngunit bago pa man kami makarating sa sasakyan ni Luciano, isang itim na SUV ang humarorot at humarang ng padaskol sa aming daraanan. Bumukas ang pinto at bumaba si Rafael. Ang kanyang mukha ay halatang desperado at nawawala na ng katinuan. Gusot ang suit, sabog ang buhok, at pula ang mga mata sa sobrang puyat at kabaliwan. Wala na ang mayabang na CEO ng mga Montenegro. Ang natira ay isang taong malapit ng masiraan ng bait dahil sa pagkawala ng lahat. Ibigay niyo sa akin ang hawak niyo, sigaw ni Rafael habang galit na lumalapit sa amin. Hawak ang isang mabigat na bakal na kinuha niya sa likod ng kotse. 2 bayarang tauhan ang sumunod sa kanya, handang manakit at mang-agaw. Wala kayong makukuha, akin ang imperyong ito, akin. Agad na humakbang si Luciano palapit sa aking harapan. Itinago ako sa kanyang likuran habang matalas na tinitigan ang kanyang kapatid sa ama ng walang takot. Tapos na ang laro mo, Rafael, malamig na wika ni Luciano. Ang kasinungalingan na binuo ng ama mo ay tapos ng gumuho ngayon. Sumagod si Rafael, galit at pilit na inaagaw ang attached case mula sa aming mga kamay. Ngunit bago pa man siya makalapit ng tuluyan, ang malalakas na huni ng sirena ng pulisya ay umalingaw-ngaw at bumasag sa buong paligid ng kalye. Nagkatinginan sina Rafael at ang kanyang mga tauhan sa matinding takot nang makita ang mga sasakyan ng mga awtoridad na mabilis na pumapalibot sa kanila mula sa magkabilang kanto. Ang malalakas na patak ng ulan ay patuloy na bumabagsak sa sementadong kalsada, hinuhugasan ang huling bakas ng huwad na kapangyarihan ng mga Montenegro. Habang pinipigilan ng mga awtoridad ang pagpupumiglas ni Rafael sa gitna ng maulan na kalsada sa Binondo, tuluyan siyang ikinuwintas ng mga pulis ng malamig at mabigat na posas. Ang kanyang mga sigaw ng galit, panunumpa at huling pagbabanta ay natabunan lamang ng haginit ng malakas na hangin at patak ng ulan. Sa araw na iyon, ang huling hibla ng huwad na kapangyarihan ng pamilya Montenegro ay tuluyang naputol. Ang mga kasong pandaraya, pangingikil, malversation at panlilinlang ay formal na isinampalaban sa kanya sa korte ng walang karapatang magpiyansa. Sa loob ng kanilang marangyang mansyon, nanonood si Doña Victoria sa television nang makita ang live broadcast ng pag-aresto sa kanyang nag-iisang anak. Ang labis na stress, ang pagkawala ng dangal at ang biglang pagguho ng kanilang buong imperyo ay naging labis para sa kanyang mahinang katawan. Bumagsak ang hawak niyang remote control sa marmol na sahig nang dumanas siya ng isang malubhang stroke, iniwang nag-iisa at nakahandusay sa madilim na pasilyo ng kanilang malaking bahay. Samantala si Amanda nang malamang tuluyan ng nagyelo ang mga account ng pamilya at nakulong si Rafael nang walang pag-asa, ay mabilis na nag-impake ng kanyang mga mamahaling alahas at lumipad patungong ibang bansa. Sa parehong gabi, tuluyang inabando na ang lalaking pinagpilian niya kaysa sa katapatan. Sa paglilitis ng hukuman, si Beatriz ay tumayo bilang pangunahing saksi at isiniwalat ang lahat ng mga sikretong dokumento at financial logs na itinago niya bilang huling bakas ng kanyang konsensya. Kaya naman pinagkalooban siya ng korte ng mababang sentensiya at probation kapalit ng kanyang buong kooperasyon. Paglabas ng bulwagan ng korte, nakita kami sa huling pagkakataon. Humihingi siya ng tawad nang may mga luhang umaagos sa kanyang mukha.
Sinabi ko sa kanya na gamitin ang ikalawang pagkakataong ibinigay sa kanya para itaguyod ang kanyang pamilya sa malinis na paraan. Ilang araw ang lumipas sa loob ng pribadong art gallery ni Luciano, nag-usap kami tungkol sa hinaharap. Hinalok niya akong maging pangunahing kasosyo sa isang malaking international restoration firm na itatayo niya sa Europa. Ngunit ngumiti ako ng mahinahon at dahan-dahang umiling. Salamat Luciano, ang wika ko. Pero ang tunay na lugar ko ay dito sa Pilipinas. Marami pang kwento at kasaysayan ng ating mga ninuno ang kailangang ayusin at bigyang buhay muli. Naintindihan niya ako at sa isang mahigpit taos pusong yakap, nagpaalam kami bilang magkaalyadong nagligtas sa isa't isa mula sa kadiliman ng nakaraan. Gamit ang bahagi ng pondo mula sa pagbawi ng mga legal na ari-ari ang nararapat sa amin, itinatag ko ang Catalina Heritage and Women's Dignity Foundation, isang institusyong nakatutok sa pag-restore ng mga sinaunang likhang sining at pagbibigay ng libreng legal at pinansyal na tulong sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso, panlilinlang at kawalan ng katarungan sa loob ng tahanan. Ngayon tumatayong mag-isa sa maluwag na balkahin ng aking bagong tahanan, tinatanaw ko ang marangyang paglubog ng araw sa ibabaw ng Manila Bay. Ang kulay kahel at ginto ng dapit hapon ay sumasalamin sa mukha ng isang babaeng ganap na malaya. Wala na ang takot, wala na ang mga tanikala ng hiya at pilit na pagsasakripisyo para sa mga taong walang pagpapahalaga. Ang pinakamagandang hiyas sa mundo ay hindi ang mga batong kumikinang sa dilim, kundi ang purong dangal kalayaan at kapayapaan ng isip na nakamit ko sa dulo ng pinakamatinding pagsubok ng tadhana.